Hello Group 1, ito na po ang card na inyong napili and let's start. Anong dapat mong marinig ngayon? Ito, spread muna natin itong ilang baraha na yung napili. The Three of Wands ay narito, the Hierophant Reverse, and the Two of Cups. Okay. So sa mas praktikal, unang umaangat dito sa akin ay ang iyong ilang plano ngayong buwan, April 2024. Kahit sa simpleng ideya pa lang ito na umaangat sa iyong isipan or any ideas na pwedeng mag-pop up out of nowhere sa iyong pakiramdam, sa iyong isipan. Plano sa travel ba ito? Or pagdating sa inyong education, religion, the Hierophant ay narito, or dito sa partnership area, if in a relationship, married, possibly, meron kayong ilang plans this month na syempre pa ay higit niyong papaangatin kung nanaisin, lalo pa if this is something na talaga namang inyong nilulook forward na sa inyong buhay. Isang message lang dito, Group 1, dalawa lang ito eh. Expect na maging mabagal ang ilang bagay-bagay. Maring merong ilang delays or ilang glitches kayong pwedeng maramdaman dito sa ilang, kahit sabi ko nga plano na inyong binubuo ngayon pa lang para sa inyong business or pagdating sa inyong kapareha, pamilya, dito rin religion, education, travel, andito na lahat. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Actually, sabi ko nga dalawa, kabagalan or kabilisan. Sa pagkakataong ito, stay calm, kalma lang tayo, at pagkatiwalaan yung bawat proseso na pwede mong pagdaanan this month. Go with the flow. Ayan, listen to your intuition. The Hierophant, this one is in reverse. Maaaring may mga pagkakataon dito sa ilang plano nyo o pakiramdam nyo this month Group 1 na may ilang bagong plano, pananaw, or pag-aksyon kayong nais gawin na hindi nyo nakasanayan or nakagawian. At ito yung ipupush nyo this month. Lalo pa nga po kung ito ay para na sa inyo, magandang kinabukasan. Ayan o, kita mo siya. Para bang ang layo ng inyong mga tingin. May pang long term. Yung meron na kayong pang forever na benefits na pwedeng matanggap. At hindi na lang dito sa pangmadalian lang, alam mo yun, ay nakasanayan mo na. Susubok ka, or maybe isang message po ito, na marahil ay importanteng marinig ngayong buwan Group 1, na hindi mo lang susundin ang iyong intuition, kung ano yung tinitipok ng iyong puso, pagdating sa iyong calling or passion, pero yayakapin mo na yung ilang bago. Sabi ko nga, sa pananaw ba ito? Sa pagbuo ng desisyon, pag-aksyon, pagpaplano, embrace this new chapter. Okay, or new methods. The Hierophant kasi ay in reverse, kumbaga parang sa mas practical dito, hindi ka susunod doon sa tradisyon or sabi ko nga, nakagawian. Pero susubok ka naman ng something na parang out of your comfort zone. So, take new chances, take risk, huwag kang matakot. As long as andito yung balance sa'yo, na alam mong wala kang ibang natatapakan na ibang tao, go. Okay? Go with the flow. Nang hindi ka nagmamadali. Sabi ko nga, pagkatiwalaan din yung bawat proseso na pwede mong pagdaanan this month. Sige, add tayo dito ng ilang message for Group 1. Clarify pa natin ang ilang mensahe. Okay. The Knight of Pentacles reverse, the Seven of Wands, and the Chariot. Okay, parang binibigyan talaga tayo dito ng clarification. If ever for some of you, meron kayong something big action, big moves, or decision na gagawin ngayong buwan, meron kasi ako nakitang parang risky. Sabi ko nga, take risk, yes. Sumubok din. Take new chances dahil kaya mo eh.
meron at meron ka pang kayang gawin, mapuntahan, matutunan sa buhay, but at the same time, medyo risky yung energy or yung investment. Lalo pa kung sa mas practical, meron talaga kayong papasukin, halimbawa na negosyo, kung saan merong puhunan na something big, lalo pa if ever meron ditong involved na money. So dito hindi natin mamadaliin. Hindi sa hindi magiging okay, pero trust me guys, once na higit mo itong binigyan muna ng pag-aaral, you do your research first bago ka talagang pumirma ng kontrata. Mas, of course, doon ay mas safe tayo. Kumbaga, huwag lang madaliin. Totoo naman din that you should know your business. Always, bago mo ito bigyan ng something higit na enerhiya. Okay? The Hierophant, the Seven of Wands, talagang meron kayong ipapush dito this month. Or maybe isang indication na huwag kayong mapapangunahan ng kaba. Kahit sa simpleng opinion, komento na pwede nyong marinig sa iba. Ang pinakamahalaga dito ay yung ikaw at yung pwede mo pang magawa pa or marating pa sa buhay. Dahil walang imposible para sa'yo. You're heading toward to better you, Group 1. Lalo pa, ayan, talagang ipinupush mo, nilalaban mo. Patuloy kang lumalaban. Ito yung mga laban sa buhay na higit na ikaw lamang ang nakakaalam. Kahit pang ilang tao sa iyong paligid, merong tendency na, ay, ganito siya, ganon, ganyan. Okay? So, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. At walang imposible para sa'yo. Iwas sa pressure, iwas sa stress. Okay? The Chariot, the Two of Cups, ang gandang indication na maybe ito yung time to spend more quality time kasama ang iyong mahal sa buhay or kapareha. Umaangat dito yung movement, yung magandang flow ng relationship. Kahit pa sa mga pagkakataon, of course, magkakaiba kayo. Lahat naman tayo magkakaiba. I mean, andyan yung misunderstanding, miscommunication. Pero isang indikasyon nga rin po ito marahil na yung bond, okay, yung bonding, malaking bagay para mas kumalma ang inyong pagsasama. This is the time kung saan tumigil ka naman daw. Kasi dito, Knight of Pentacles, the Seven of Wands, para bang push kung push, laban kung laban, work kung work. So, pahinga din pag may time, Group 1. Appreciate the good life, kumbaga. And, ito kasama ang ilang taong mahal mo, pamilya, the Chariot, kung saan higit kang lalakas. Yung iyong mental, emotional health, bigyan mo ito ng prioridad this month. Stay positive dahil magkakasabay naman ang mga bagay-bagay sa kabila, of course, na wala namang perfect na situation, relationship. Pero balance. Balance is the key na hindi madali. Pero ulitin ko, meron ditong tag-unawa or maybe papaangatin niya ng higit. Ngayong April 2024, Group 1, kuha tayo ng advice, final words na may iwan natin. Ayan, may umaangat dito. Hunger. Hunger and self-reflection. Ito, kita mo naman siya. Yung hunger mo na meron pang mapuntahan, matutunan, or mas meron ka pang makamit sa buhay na syempre pa yung resulta na inaasam ng ilan sa inyo, trabaho, pera. Ito yung hunger, parang gutom. Ayan, parang si Moonchild to. Laging gutom. Hindi, pero ayan, kita mo siya, nanlalaban. Ipaglalaban mo kung ano, yung alam mong deserve mo sa iyong trabaho, negosyo, o relasyon. Andito yung hunger. Bubuhayan mo yung init ng pangarap na walang imposible iyong marating kung ito'y patuloy mong panglalabanan. Okay, hunger. At self-reflection. Maybe ito na yung last message ko pagdating sa iyong buhay, kapareha, pamilya, or kahit sa iyong sariling pakiramdam, especially yung connection mo na meron ka sa iyong faith, maging ano pa man po ang inyong religion, do some reflection this month. Pag nilay-nilayan ang mga bagay sa iyong buhay,
malaking tulong, okay? Malaking bagay ito para kahit paano sa mas practical ay nare-reassess mo o nare-evaluate mo ang ilang bagay or pangyayari ngayon na dumadaan sa iyong buhay. It's okay to pause, group 1. Magpahinga rin pag may time dito kasi mas makakapag-set ka ng intensyon at iyong mga pangarap pa sa buhay. Yung ilang plano, dyan ka mas makakabuo ng mas may klaro na panlalaban mo pa or nais mo pang tugunan at harapin in life. Para sa inyo, ngayong buwan, April 2024, ito yung mensahe na marahil ay kailangan yung marinig, Group 1. Hello, Group 2. Ito na po ang card na inyong napili and let's start. Anong dapat mong marinig ngayon? Spread muna natin itong ilang baraha na yung napili. The Temperance card, the Knight of Wands, and the Page of Cups. Okay. Temperance, Knight of Wands. So, umaangat dito. Yung leadership, yung companionship, or a ship, yung balance, yung moderation, or maybe isang message po ito, na ito hindi madali sa lahat ng pagkakataon dahil hindi naman tayo perfect. Merong ilang imbalances talaga na kinakaharap ang bawat isa. Pero yung temper, ayan, bilang napakainit ng panahon ngayon sa Pinas, kita nyo yung aking mga kamay nga dahil kita ba sa camera, nagdagat si Moonchild nitong naging si Dugong. Charot. Ayan, medyo na sunburn tayo. Pero, napakainit So, yun, medyo bababaan. Kasi baka merong pag-init ng ulo ang ilan na hindi maiiwasan. Dahil nakikisama ang panahon. So, kalma. Okay? Kumbaga, be the bigger person na lang. Na hindi madali. Pero aking ulitin, bilang ito ang umaangat sa'yo, ay ikaw na lang, yung higit na magiging flexible and adaptable sa ilang sitwasyon, sa tao, kapareha, pamilya. Ini-encourage ka dito ng Baraha Group 2 to be more independent. Okay? At yung pagiging leader mo ay papaangatin. May ilang bago, okay? Or maybe andito ka na talaga for some of you, kahit sa simpleng pakiramdam, andito yung bagong journey, bagong simulain when it comes to your work or personal relationship. Ang balance actually, I feel na merong recognition or kahit simpleng appreciation lamang ito when it comes to your career and love area, love sector. Okay, isa-isahin natin. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Pagdating sa love, para sa ilang nandito pa lang sa dating stage, kumbaga, namumulaklak ang buhay pag-ibig, meron ng kinikilala. Okay, baka dito mag-apply yung pag-init. Okay? I mean, baka yung bugso ng damdamin na hindi maiwasan. Kung kakayanin hanggat maaari, lalo pa kung nagsisimula pa lang naman din kayo, this month, okay, April 2024, kalma lang muna. I mean, get to know each other first. I-enjoy yung company ng bawat isa. Hindi sa hindi magiging okay. Okay? But I feel na kasi andito yung young at heart yung pagiging kid at heart nyo, yung pagiging ready nyo. Pero, baka maging suddenly, it's magic ito. Kapag ganun, di ba, may tendency na maging sudden lang din. I mean, may potential na mabilis lang din itong matapos na ayaw natin. Pero iba-iba tayo sa panahon ngayon. Kung andito lang naman kayo, nag-enjoy lang kayo, hindi kayo masyadong seryoso, umaangat lang yung pagiging playful nyo when it comes to relationship, then why not? Pero, syempre pa, hindi lang naman ikaw ang involved dito. Merong isang tao na baka siya yung higit na maging attached sa'yo. So, balance is the key. Huwag lang magpadalos-dalos this month. Hindi, sabi ko, hindi magiging okay ang relasyon na ito or ang taong ito. Pero napakahalaga ngayong buwan, lalo pa kung aking i-relate po ito sa ilang ganap when it comes to astrology. Medyo may pagka-slow down tayong nakikita. May ilang glitches. Huwag daw magmadali. Okay? Pero definitely, andito yung spark, yung kilig.
regardless of your relationship status, may pag-init. Mas mararamdaman nyo yung love language ng kapareha, okay, or ng inyong irog, or kung kayo'y single, why not? Be open sa ilang possibilities na hindi ka nagmamadali. Enjoy mo lang itong journey of dating. Ayan. Kasi, parang andito rin yung cravings for some of you, yung longingness, yung inyong mga kumbaga, pakiramdam. Hindi lang your soul will be on fire. Pero ito na tayo. Dito tayo pagdating sa inyong buhay karera. But your career will be on fire. Aking ulitin, maaring hindi imposible na mayroong recognition tayo ditong nakikita. Mapupuna ka, higit kang mapapansin, lalo pa kung umaangat sa'yo dito yung aking na-mention kanina na yung pagiging leader or pagiging passionate sa iyong trabaho. Hindi mo pa man ito maisip or ma-realize sa iyong sarili, pero meron kang strength. Andito yung kakayanan mo, yung enerhiya sa'yo. Manatilihin lang yung balance sa relasyon man o sa trabaho. Kasi ayun nga, yung tendency ng fire. Okay? Yung init. Bilang summer sa Pinas, dalawa lang yan. Init-init ng pagmamahal, init sa buhay karera, or ipag-init ng ulo na ayaw natin. May tendency tayong pakiramdam dito ng pagiging mad or yung pagiging galit, pagiging mainitin ng ulo. May pagka-intense, I will be honest. Lalo pa kung bata pa tayo, minsan maangat yung, hindi sa bata, I mean, hindi rin sa pagiging immature. May pagkakataon sa realidad, kahit si Moonchild, meron din tayong mood swings. Hindi tayo nakakasabay sa ilang bagay at napapangunahan tayo ng ating emosyon. So, balance is the key. Okay, at tayo dito, clarify natin ang ilang mga bagay-bagay. For group 2, ano pang ma-add natin para sa kanila? Ayan, may umangat na agad. Add pa tayo. Okay. Oh. Sige, ito yung unang umangat. The 10 of Cups reverse. 9 of Cups reverse, ayan. King of Pentacles reverse. So, nakakuha tayo ng ilang reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Of course, meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay. So, dito, meron yung na-mention kong, kahit sa simpleng tensyon, hindi kailangan laliman yung bawat na mention ni Moonchild sa relasyon. Lalo pa kung medyo busy kayo at alam niyo yun, ang daming ganap, ang daming responsibilidad, ang daming umaangat na responsibilidad sa trabaho, sa pamilya. Minsan ang hirap i-handle at manatiling balanse. So dito nabubuo yung ilang disconnection or disagreement sa pamilya or kapareha. So ayun na. Yung pinaka-word ni Moonchild kanina pa, balance, kalma, moderate. Na hindi madali, pero this is something na kaya mo, panghawakan mo group 2. Ito yung pangatin natin, okay? Patience is the key. Patience, patience, and patience. Ano pa't wala namang forever. Ayan na naman. Sobrang bitter na naman yung Moonchild. Hindi. Everything is temporary. Kahit yung tension na yan, yung conflict na yan, matatapos yan. Okay? Dahil lang yan sa ilang tension, ayun nga, o hindi pagkasabay. Ano pa't patuloy na merong movement sa buhay. At ito, mapapaangat nyo naman yung pagkakaunawaan. Or maybe sa message po yan, papaangatin yung pag-unawa sa pamilya, kapareha, at ilang mga bata. Okay, Knight of Wands, the 9 of Cups reverse, patuloy na merong magandang flow patungo sa iyong pangarap na posisyon, na resulta. I-claim na natin yan para sa inyo, more on positive to. Okay? Mula dito sa patuloy mong pinaglalaanan ng iyong madidiskarteng paggawa. Yung hard work mo, okay, dito, hindi posible na merong achievement talaga. Merong something, good news. Claim natin yan para sa inyo this month. Okay, tayo ay malulubat. Magpapalit lang po ako ng bath. Okay? Okay, ayan. Tayo po ay nakapagpalit na ng baterya. I-add ko lang ito pagdating pa rin tayo sa inyong relationship. Regardless of your relationship status, I feel na higit kayong magiging open-minded. Ayan.
open sa adventure and pagiging explorer. You will be the leader in love. Okay? Or maybe isang indikasyon ito to try something different din sa inyong pagsasama, something new. Actually, for some of you, maaaring merong magbalik or magbalik from the past. It could be an ex-friendship or ex-partner. Maaaring magparamdam ito kahit over the net. Or for some of you, dadaan sa renewal. May ilang bago or pagbabago patungo dito sa ikaiinit pa ng inyong pagsasama. Pero aking ulitin, paangatin yung awareness, yung pagkakalma ng hindi ka nagmamadali. Take it slow, take everything one day at a time, at let things flow naturally pagdating sa inyong buhay, love life. Kumbaga, magpo-proceed ka with caution. Ayan. At wag tayong maglaan masyado ng, hindi sa, bababaan natin yung ating standards when it comes to love, relationship. Pero kalma lang tayo. Huwag tayo masyado mag-expect. Kalma nang pinapaangat natin yung awareness sa mga bagay-bagay or sa sitwasyon sa taong ito. But overall, when it comes to your love life, love sector, may pag-bloom ng inyong mga love life, ng inyong mga puso. Kumbaga, higit kayong ma-appreciate, or maybe isang message ito, that you are being appreciated, group 2. Kahit pa sa mga panahon, okay, na parang nag-iisa ka or mag-isa ka, mahalaga ka. If ever hindi mag-apply yon at single, then maybe ito yon, yung iyong pagiging creative, yung iyong mga talents, artistic talents, baka meron kang ganyan, higit yang magiging makinang, okay? Papaangatin, dahil walang imposible para sa'yo. It could be about your passion, or matatawag mong inner calling, kahit sa simpleng hobby lang ito, or alam mo yun, yung mga hilig mo, about arts, music, maaaring dyan kahigit na mag-bloom this month. Pagdating sa finances, wag lang din tayo magmadali dahil kusa itong darating para sa'yo. King of Pentacles, the Page of Cups, the Knight of Wands. Actually, parang magiging magnet lang ito. Magnetic kayo. Kumbaga, kusa itong darating. Iwas sa pressure or sa pakiramdam na parang nahuhuli ka or ano pa man dahil andito ka lang sa tamang posisyon ngayon. Ang mga bagay ay meron at merong dahilan at darating ito sa tamang pagkakataon para sa iyo. Kuha tayo ng pinaka-final advice, message para sa mga group 2. Anong kailangan nilang marinig? Final words, message group 2. Okay. Meron nang kumagsak, discernments. So, ito talaga yung na-mention ko kanina, with the Temperance Coil. Kumbaga, ikaw yung higit na mas uunawa, mas makakaunawa. Ikaw na yung higit na mag-a-adjust at magiging adaptable sa sitwasyon sa relasyong ito. Dahil ikaw yung bigger person, mas malawak, mas may klaro kang mag-isip. Para rin, lalo pa kung mag-apply yung ilang tension din for some of you sa family or sa work. Ayan, discernment. Be the bigger person. Para sa inyo, Group 2. Hi, Group 3. Ito na po ang card na inyong napili. Anong dapat mong marinig ngayon? Spread natin muna itong ilang cards. Okay. 7 of Pentacles. The 7 of Swords. 7 and 7. And the 6 of Pentacles reverse. 7 and 7. So, and 6, umangat dito, ang iyong relationship, partnership area, yung ilang long-term plans na meron kayo, investments, pagdating sa money, or pagdating sa inyong mga negosyo, relationship, type of general message, just only take what resonate. Sige, isa-isahin natin. Kung meron kayong napornada, halimbawa,
na ilang plano nitong mga nakalipas na buwan or unang buwan ng taon. Group 3, maybe this is a sign na papaangatin nyo dito yung inyong diskarte. Kung paano, why not? Okay, sumubok ulit. Subukan ulit ito na bigyan ng prioridad, ng focus, ng energy, nang hindi nyo ito agad-agad ay sinasabi sa madla. Kasi umaangat dito yung tahimik lang muna na pagpaplano. Kumbaga, sa mas praktikal, maaaring isikreto muna ito ng ilan. Or ngayon pa lang, meron kayong ilang secret project na ginagawa. Maging ano pa man yan, gano'n man yan kalaki, kaliit, sa trabaho, negosyo, or kung ang ilan sa inyo ay hindi naging successful kasi wala namang perfect na situation or relationship, partnership, itong negosyo na ito, itong relasyon na ito, then papaangatin nyo dito yung ilang learnings nyo o yung ilang natutunan nyo sa pagkakataong yon. At gagamitin nyo yan ngayong buwan para sa higit nyong ikagrow. Alam niyo yon? Yung ilang aral kung saan ikaw ay naiwanan ng mas pagkaklaro kung kanino ka dapat magtiwala or kung anong dapat mong unahin or kung kanino ka higit na maglalaan ng iyong enerhiya, kahit sa simpleng enerhiya man ito or may kaugnayan ng pera, yung investment, kumbaga, pag-iisipan, pagpaplanuhan. Kung nanaisin, this is the best time to consult a financial advisor or kahit sa simpleng paraan mo, okay? Kung saan ikaw ay magpaplano. Magtatanong din, do some research, magtatanong sa ilang eksperto or sa isang tao na alam mong pwedeng makatulong. If ever meron ka talagang ginagawa or hinaharap ngayon na pag-action or gusto mong gawin sa buhay, maging ano pa man yan. Other messages, if ever hindi yun mag-apply para sa ilan sa inyo, Group 3, I will be honest, reversal tayo every time. Itong sikreto na aking na-mention ay maaring pakiramdam or plano ng ilang tao sa inyong paligid na this time pwedeng maging isang sorpresa sa'yo or pwedeng ma-shock ang ilan sa inyo. I will be honest, it could be positive or negative. At dito marahil pinapayuhan ka ng baraha, Group 3, na if ever meron man na umangat na something balita, informasyon na makapagpagulat sa'yo, positive, negative, it's time to release anything that no longer serves you. Kahit sa simpleng enerhiya, aking ulitin or pakiramdam na alam mong hindi mo deserve or hindi para sa'yo. May pag-angat dito ng katotohanan na wala tayong choice kundi ang harapin ang katotohanan ito. Pero syempre pa, don't be too hard sa inyong mga sarili, Group 3. Take it easy. Hindi sa tatakbuhan mo ang isang sitwasyon, relasyon, or ang problema. Pero hindi rin naman kailangan harapin mo lahat ng sabay-sabay. I mean, lalo pa kung medyo komplikado ito. Para sa ilan sa inyo, hindi kailangang laliman ang mensahe ni Moonchild. Yes, face the truth. Harapin ang katotohanan. Pero iba-iba tayo kasi ng paraan kung paano natin pinapanghawakan ang sitwasyon. Ulitin ko, hindi sa tatakbuhan mo ang problema. Pero it's okay to pause, Group 3. Pagnilay-nilayan ng sitwasyon nang hindi ka nagpapabigla-bigla sa pwede mong kahit sa simpleng pag-aksyon or komento, opinyon na masabi or maipamalas. Pero higit talagang umaangat dito yung ilang lessons. Lessons that you will be learning this month or realizations. Natuto ka na. Mas matututo ka pa ngayon. At hindi mo na uulitin, syempre pa, itong ilang sa madaling salita ay pagkakamali dahil hindi naman tayo perfect. Okay? Or itong katotohanan na ito ay maaring mabigyan mo na ng control ang iyong sarili kung kanino ka again higit na mag-iiwan ng higit na priority ng focus, ng attention. Ibabalanse mo ang mga bagay-bagay ng hindi mo nakakalimutang bigyan ng halaga ang sarili.
Okay, at tayo dito ng ilang messages. Clarify natin to for group 3. Anong naiwan pa natin para sa kanila? Medyo malalim ang ilang unang naiwanan natin mensahe for you guys. Ayan, the Queen of Cups. This one is in reverse. Ayan na. Yung ikaw. Kahit ikaw na lang muna. Ayan, may umangat dito. More on self-care, self-love, King of Wands, Queen of Cups. Both are in reverse. Bigyan ng prioridad. Pay special attention sa kung ano yung pakiramdam mo naman ngayon. At sa kung ano yung pwedeng maganap sa yung paligid. Yung awareness lang din na alam mong nasa tama ka. I mean, hindi ka nasusobrahan or nakukulangan sa ilang sektor ng buhay. Patuloy ka pa rin nagmo-move forward. Ano man pwedeng iba to sa'yo ng mundo, manlalaban pa rin. Angat pa rin yung iyong determination, motivation, para dito sa ilang opportunities na pwede pang maranasan ng isang group 3. Kumbaga, lalo pa kung mag-apply po itong ilang kahit sa simpleng tensyon or pakiramdam, yung ilang realizations, hindi yun magiging dahilan para tumigil ka. Okay? Or para magtago ka na lang dito sa iyong comfort zone. Bagkus, papaangatin yung ilang aral, aking ulitin, para higit ka pang magtungo sa iyong highest potential, sa iyong growth, patuloy na growth when it comes to career, finances, and relationship area. Ikaw yung leader, group 3. Hindi ito yung panahon para pagdudahan mo ang iyong kakayanan or para, alam mo yon, manatili ka na lang dyan sa iyong kinauupuan. Paangatin mo yung iyong lakas ng loob. Dahil meron at meron ka pang magagawa. Meron at meron ka pang matutugunan na pangarap at mapagbibigyan. Ayan. Meron lang talagang ilang glitches, delays para sa ilan sa inyo. Kumbaga, it doesn't matter how slowly you go. As long as you are moving. As long as you do not stop. Okay? Hindi magiging hindrance or dahilan itong ilang pwede mong maramdaman kahit sa simpleng pakiramdam na hindi mo kaya or wala ng pag-asa. Huwag mong papaangatin yan. Stay optimistic sa iyong kakayanan. Pero aking ulitin, napaka-importante na hindi mo rin naman binibigla ang iyong sarili. Okay? More on self-care pa rin, self-love. Pagtuunan mo yung ikaw rin. At mag-focus ka on being more productive sa paraan mo, okay? Nang hindi mo masyadong pinipressure ang sarili. Kasi totoo naman na kanya-kanya tayo, may kanya-kanya tayong laban. So, patience is the key. Ano pa, sabi ko nga, merong progress. Patuloy kang gumagalaw. Kahit pa sa mga panahon na pakiramdam mo, nakatigil ka lang. Okay? Ano mang katotohanan ang umangat, positive, negative, papaangatin mo. Patuloy na paangatin yung pagiging totoo sa iyong sarili. Huwag mong hayaan na matalo ka ng ilang pakiramdam na hindi mo kaya. Okay? Yun yung pinaka-message na nakikita ko rito. Yung ilang takot o ilang pangamba. Dahil ulitin ko, marami pang pwedeng maganap. Marami pang pwede kang ma-achieve kung papaangatin mo lang yung iyong strength patungo sa iyong mga ambisyon pa. Okay, kuha tayo ng pinaka-final words, advice para sa mga group 3. Okay, may bumagsak na dito. Peace. Yan naman. Yung pinakamahalaga, yung pagkakalma. Iwas sa pressure, iwas sa stress. Yung meron kang peace of mind. Ulitin ko, wala naman tayong control sa kung ano mang pwedeng ibato ng ibang tao or ng mundo. Pero ito yun. Ito na irigalo natin sa ating sarili, yung peace. Kasi once na na-adapt mo yan, naging buo ka dyan, nakalma ka lang. Diyan, syempre pa, mas maibibigay mo rin yung pagkakalma, yung pag-uunawaan, yung pagsabay sa ilang sitwasyon, tao, pamilya, trabaho, yung peace na deserve ng bawat isa. Okay, yan yung maaring marahil ay mensahe na kailangang marinig para sa inyong ngayong April 2024, Group 3.